Magandang araw. Gabi, umaga, tanghali sa lahat ng mga banateros worldwide. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. Kamusta ang buhay-buhay? At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas, mga bastos na parang magkapatid na tulpo, mga walang modo, mga walang galang, mga bobo tanga, buwisit, mga walang utak, mga gunggong, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok, sa buhindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga manguumit, mandarambong, mga sinungaling mambubudol, mga mangungupit sa pera ng taong bayan, lahat ng mga demonyo, kampo ni Satanas, ni Lucifer, ni Diablo, mga Judas, Barabas. Kamusta naman mga bossing? Ayan. So ito nga tayo, dito na naman tayo at tayo na naman magkukwentuhan. Magandang araw, kayo po ba ay nag-like na, nag-share na? Kayo po ba ay nakasubscribe na? Ano lang po ha, lambing lang sa lahat ng mga kababayan natin dito sa YouTube. Yung mga hindi pa po nakasubscribe dito sa YouTube, subscribe na. Yung mga hindi pa po nakakasubscribe sa Boss Space Dada Space 2.0, mag-subscribe na din kayo kasi ina-upload natin dyan ang lahat ng mga malulupit, humahagupit na mga malulupit na mga videos natin dyan. At syempre mga bossing ha, don't forget to follow our Facebook page, Boss Dada TV and Boss Dada 2.0. Mga bossing ha, don't forget. Kasi nandiyan dyan ang mga malulupit na mga bardagulan at ang mga bashers natin nandiyan dyan, nag-iiyakan. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Ang dami-dami nating mga bashers. Walang hiya na yan. Dahil pa naman natin balita. Huwag na kasi kayong kwento ng kwento. Kwento kayo ng kwento. Diego Latigo Walang hiya ka eh. Dating OSDO, ginisa. Ginisa daw sa full trial. Ayoko niyan. Dito na tayo sa dito na tayo. Ginisa ng Senator Judges. Ito. Pakinggan natin yung ginisa ng Senator Judges. Sige nga. Ang paulit-ulit na sagot ng testigong si Gina Acosta kaugnay sa pinagkagasusan ng OVP confidential funds. Git ni Acosta, tanggap niyang siyang mapaparusahan kung mapatunayang mali ang paggamit ng pondo. Live mula. Diba, patay? Wala na. Tanggap ni Gina Acosta na siya ang may kasalanan kung nagkamali because trabaho niya po yun. Bilang Senior Disbursement Officer, trabaho ko po yung mag-disperse. Ngayon, if you feel, if the evidence shows na I failed sa trabaho ko, which is my responsibility, and if the repercussions, one of the repercussions, I'll go to jail, ganun talaga. Ako nga yung responsible eh. Bakit ko idadamay si Inday Sara? May proyekto si Inday Sara. Ito yung pinag-usapan natin sa ating nating project. Yan yung project natin ha. I-implement niyo yan. May pera na, hiningi natin para yan dito. Ni-request ko yan sa Office of the Malacanang. Sir, kailangan ko po ng pera for this. Ito na yung pinag-usapan natin ha. Kaya nga binudget natin. Ito yung kailangan natin. Ganito request natin, pero ang binigay sa atin, ganito lang. So yan ang binigay sa atin. Itong pera na to, lagay mo rito sa project na to. Ito, dito. So bigyan ng instructions si Inday Sara. Ngayon, sa'yo binigay yung pera. Mayroon ng instruction. Saan dadalhin yung mga pera na yan? Hindi naman nagdesisyon si Gina Acosta mag-isa. Teka, bigay ko sa kapitbahay ko yung 20, di ba? Susan Garvez, mabuhay ka. Bibigay ko sa pinsan ko yung kalahati, bibigay ko sa nasa likod ko yung... Hindi naman ganun, meron yan plano. Meron yan plano, saan gagamitin yung mga pera, naka-budget na yon. Itong pera na ito, bigay mo kay yung confidential funds na ito, bigay mo dito kay
na chika kasi siyang ano. Tapos yung iba, ito yung proyekto natin. Ito yung ito yung contact person natin for this project. 'Di ba, Rizalin? Rizalin Siran, mabuhay ka. Tawa ka ba? Mabuhay ka. Ito naman dito. Ikaw mismo nagbibigay dahil nga nasa yung pera eh. Ikaw yung mismo nagbibigay. Pag sinabi ni Inday Sara, ibigay mo rito, hindi mo binigay dito, hindi mo sinunod si Inday Sara. Ngayon, ang problema, syempre, it's your responsibility. Sinabi na ni Inday sa inyo kung anong gagawin ninyo. Halimbawa, nilagay naman dito sa palengke. Ito, pamalengke to, pamalengke. Bumili ka ng adobo. Syempre, ikaw mo mismo yung bibili ng adobo. Hindi, uutos ka. Bibili ka ng adobo. Bibigay mo yung pera doon sa kontak sa tao na bibili ng adobo. Then, yun yung nakapirma doon sa receiving. Tapos, ito na yung resibo ng mga rekado ng adobo. So ngayon, ipabibigay mo na yun ngayon kay Kowa. Kowa, yung pera na to, dito napunta. Bili ng adobo. Ito yung nakatanggap, si ganyan. Ganun yun. Yun ang trabaho ni Gina Acosta. So kung nagkamali siya ng pagdi-disburse ng pera, kasalanan ni Inday. Kasalanan niya. Kaya nga sabi niya dyan, if sa tingin ninyo, may nagawa akong mali, if the ombudsman will find out na nagkulang ako sa trabaho ko at kailangan ko makulong because of that, tatanggapin ko. Why? Because it's my responsibility. Hindi pwedeng makulong yung ibang tao sa pagkakamali ko. Ako yung nagkamali, so ako yung dapat makasuhan. Tanggap niya yun. Hindi, ang tagal nyo na kasing kinakausap to si Acosta, hindi nyo mapabaliktad kay Inday Sara kasi ang dali lang para kay Gina Acosta nasabihin na, si Inday Sara po kasi talaga nag-uutos sa akin. Sabi niya, bayan mo na wala resibo. BP Sara naman ako, sikat ako. Yun ang, alam mo, isang beses lang bumaliktad niya si Gina Acosta ng ganun, puchang inang yan. Talagang yun ang gusto nila mangyari, bumaliktad si Gina Acosta. Hindi bumabaliktad si Gina Acosta. Ang tagal-tagal na kasi alam niya, kilala naman niya si Inday, hindi naman magnanakaw yun. Ayaw ibenta ni Gina Acosta yung kanyang kaluluwa sa mga demonyo. Katulad ni Gutesa, nung 4 na marin sa bumaliktad. Hindi siya ganun. Matibay ang paniniwala niya kahit may sakit asawa niya. Pwede nga siyang i-pressure ngayon eh. Sige. Saan naka-hospital yung asawa niyan? Gipitin natin. Pwede nga siyang gipitin para lang bumaliktad siya eh. Parang si Pastor Kibuloy din. Ginigipit. Para bumaliktad siya. Bumaliktad. Hindi. Prinsipyo tawag dyan. Makulong. Kung may nagawa akong kasalanan, sa tingin ninyo, makukulong ako may kasalanan eh. Hindi naman pwedeng ako gumawa ng kasalanan, ang ipakulong ko si Inday Sara. Wala man siyang kinalaman. Nagbigay lang si Inday Sara ng instruction sa amin saan namin gagamitin yung pera. Susundin namin yung instruction na yun. Ngayon, yung pagdi-disburse ng pera, si Inday Sara ba nagbibigay ng pera sa mga yan? Si Inday Sara nagbigay ng pera kay kay Mary Grace Piatos? Si Inday Sara nagbigay ng pera kay Pagong? Kay Pusa? Hindi naman. Ako nagbigay ng pera dun eh. Bakit si Inday Sara may kasalanan? Ako may kasalanan. So, ba't may impeachment? That's the whole point. Kung pinatutunayan dito nilalagutan at ng mga tagagong senador na ito, na itong si Gina Acosta mayroon problema sa kanyang trabaho, di dapat talaga walang impeachment. Hindi yan articles for impeachment. That is if it is plunder or it is graft, then file the necessary case sa proper agency, which is Office of the Ombudsman. Yung Office of the Ombudsman ngayon, may kaso na siya sa Office of the Ombudsman eh. So yun na yun, let the Ombudsman decide and the Sandigan Bayan decide kung talagang nagnakaw nga ito, may malversation nga dito. So hindi ito impeachment dahil si Inday Sara naglustay ng pera na yan. Kung may nilustay man. Kung may pera man na nasayang, napunta kung saan-saan na hindi maliquidate, hindi yan kasalanan ni Inday. Kasalanan ni Acosta at saka nila Chika yan. Silang dalawa nagtatalo eh. Si Inday Sara nagbigay man lang ng utos. Di ba ganyan din ang logic na ginagamit nyo kay Bongbong? Pinirmahan ni Bongbong yung budget. Pinigay yung pera sa DPWH. Yung DPWH, nangatkong. Nung sinabi ni Zaldico at saka ni Martin Romualdez na I will not go down alone. Hindi nangyari itong corruption na ito. Kung hindi corrupt si Bongbong pwede mong gamitin yung logic na yan eh. But since corrupt siya, tas gusto niyang iligtas yung sarili niya, tapos inilalaglag niya yung ibang mga tao. Katarantaduhan yun. Kung halimbawa si Inday, yung pera, asan yung pera? Binigay ko sa'yo. Inutusan kita, gawin mong ganito. Ginawa nyo naman. Ginawa nyo. Okay, it's on report. Ito. So, success ba yung natin operations? Yes, very good. Congratulations sa ating lahat. Liquidate nyo na yan. Ang problema, ikaw ayaw pumayag. Ano magagawa ng opisina nila? Meron ka na sandamukal ng mga resibo, ayaw pa nilang tanggapin. Bakit? Politically harassed sila eh. According sa mga bali-balita, yung COA, nagsimula lang magbigay ng mga notice of disallowances noong panahon na ang budget nila hawak ng Congress. Yun lang yun. So may political pressure. Kaya ngayon kahit anong liquidate ng Office of the Vice President, kahit tama yung liquidation nila, pag sinabi ng COA,
hindi namin tatanggapin yan. Notice of disallowance kagad yan. Kahit tama naman, kaya nga may Korte Suprema eh. Kasi pwedeng maabuso ng COA yung kanilang discretion. Yung grave abuse of discretion, alam niyo yun, pwedeng abusuhin ng COA yung kanilang kapangyarihan na ikaw, pag galit sila sa'yo o kapag ka may utos ng boss nila na itong tao na ito, trabahuhin mo, kahit anong liquidate niya, mali ito, mali ito, mali ito. Pag di mo tinanggap yon, after 3 beses na binabalik-balik mo sa kanila yung resibo, ano na yun? Ano na yun? OM ba yun? AOM na yun. Tapos notice of disallowance na yun. Ganun yung boss. Hindi kami maluloko. Sabi ko nga sa inyo, maluloko nyo yung mga tangang loyalista at mga dilawang mga bobo yun. Ako maghapon akong nagpapakalikot ng sasakyan pero kutsa alam ko yung nangyayari. Hindi kayo makalusot sa akin. Senado nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano mga tinanong ng Center Judges kay Acosta? Naka-Jiggy, hindi na nga naiwasan na maitago ng ilang senator judges yung kanilang inis. Ito, ganun na rin yung, hindi na rin maitago ng mga dyan. Tangin na lahat kayo pasikat. Hindi mo kayo araw. Tangin na, araw yarn. Saan makakita parang Bold Star mag-report? Gumaganon pa. Tangin na, tinan ninyo. Ano mga tinanong ng Center Judges kay Acosta? Naka-Jiggy, hindi na nga naiwasan na maitago. Nako, Jig, hindi naman may iwasan. Ano po, tangin na itong mga to, kanya-kanyang pasikat sa bingi. Uso ba ngayon yan? Ha? Uso yan? Uso yarn? Patrending ang puta, akala mo ganda yarn. Ng ilang senator judges yung kanilang inis. Dito nga sa mga sagot ni dating OVP Dito nga sa mga sagot ni dating itong mga reporter, pare-parehas sila, si Tulpo, itong mga ulul na ito. Itong mga taga TV5 ang putya, kala mo kinakalikot sa puwet pag nagre-report eh. Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kanina kasi doon sa pagtatanong nito ni Senator George Raffy Tulfo, natanong niya yung tungkol doon sa mga questionabling pangalan na lumabas nga doon sa acknowledgement receipts na syempre nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso Bela. Anong sinuso? Ha? Ate, anong sinuso? Sinuso ka? Sino sinuso? Putang ina. Kayong mga taga TV5 kayo ha, malilibog kayo pare-pareho ha. Sabi ni Rapi Tulpo, bilat. Yung belat, bilat. Ito naman sinuso. Okay nang ina, sinong sinuso? Kaninong joga yung sinuso? Suso mo? Tangina nyo, kala nyo makakalusok kayo sa akin ha. Ulitin natin te, putang ina, sinong sinuso mo, ha? Sino sinususo mo? Kaya siguro ganun ang ganun yung nguso mo. May sinuso ka dyan. Doon sa acknowledgement receipts na syempre nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Sino pa? Timon Andrew Pusa, At saka, pagkataas ni Pusa, sino? May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Sinuso. Cheche! Kinang ina nyo. Tang ina ninyo, mga mainstream media kayo. I-edit nyo rin. Edit pag may time. Tang ina kasi yan ang hirap pag live eh. Ha? Sinuso yung bilat, ganon? Sige, putang ina nyo mga taga TV5. Yan, Rapi Tulpo pa more. Erwin Tulpo pa more. Ha? Mayroong bilat, may sinuso. Sino sinuso? Kaya may pasuso ka dyan eh. Ito breastfeeding ka dyan, te. Masyado mababa yung damit natin, te, ah. Sinuso ka? Tangina, wala na. Tapos na. Umpisa pa lang. Tapos na yung laban, eh. Sinuso ka agad, eh. Pucha, wala nang intro-intro. Pagpasok ng kwarto, sinuso. Buisit. Putang ina ng mga taga-bagbalita to. Manunod pa kayo magbabalita ganyan. Dito na kayo kay Boss Dada. Dito na kayo sa Banateros. Puta, sa amin, walang sinususo. Tangin na, Manyakis Network. Kung merong Katol Network, puta, may Manyakis Network. Yung belat, ginagawang bilat, putang ina yung pangalan, ginawang sinuso. Sino yung sinuso? Ano bang pangalan ng sinuso na yan? ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso Sinuso si Suniso. Ay, tangin ng TV5 to.
Sinuso, si Siniso. Oh, tangina, nahiya din siya sa sarili niya. Kalandi kasi, inuuna kalandian eh. Hindi ka naman maganda kasi. Mag-report lang. Kung gusto maging bold star, pumasok ka sa Viva Max, ganyan. Pumasok ka sa mga casting-casting dyan, yung tinitira sa puwet, ganon. Inan yan. Kababaeng taong hilig sumuso. Sinuso, si Suniso. Oy, Brek Narya, sumuso ka ba? Sinong sinuso mo, si Suniso? Pucha, ang babait namin dito, tapos kayo nagkakalat ng ganyang kasamaan. Hayop kayo talaga, mainstream media kayo. Tangina, alam mo kung ba't nagbabarilan sa eskwelahan? Dahil sa inyo eh. Puchang inang yan, yung Suniso, sinuso. Ay, nako. Oh, may nagtatanong ba, Gcash ko yung nasa baba? Hindi, Gcash yan nung Gcash yan nung kapitbahay namin. Tangina, ba't ko naman ilalagay yung Gcash nung kapitbahay ko dyan? Gcash ko yun, syempre. Ayun naman oh, para naman kayong mga hacks dyan na suso ka ngayon. Hindi kasi itong babae na to bastos eh. Pasensya na sa mga bata o yung mga anak ninyo, baka naman sumususo pa yan. O pag grade 5 na, huwag na sumususo, iba na yan ha. Tigilan nyo naman na. Hoy, kapag grade 6 na yung anak mo, huwag mo nang pinapasuso. Hindi ka na nagpapakain, nasasarapan ka na niyan. Inang bastos ko na naman tuloy. Gago kasi itong mga to eh. Mabait na ako eh. Bait ko na po siya. Pag napanood to ng mga mababait na tao, mabibisi naman sa akin. Si Boss Dada talaga. Tangina kung ano sinasabi. Paano? Nanonood ka na ng balita, may narinig kang sinususo. Ganyan na ba ngayon? Walang bastos dito, di ba? At kami dito, mga matitinong tao kami. Pinanganak kami lahat sa sabsaban. Pucha, binisita kami ng 3 hari, lahat kami. 3 haring mago. Tapos pucha, manood ka sa TV5, puro kabastusan pala yung hayop. Puro kabastusan pala yung mapapanood mo. Pucha, hindi na tayo natapos sa balita dun sa mga putragis na ito. Yan, Magkasama si Sinuso at saka si Mang Sususo. Ayun, magkasama sa isang... Be good tayo, mabait nga tayo. Itong mga gagon na to, binibigyan tayo idea. Ayan magkasama si Bilat at saka itong si Sinuso at saka si Mahilig Sumuso. Ayan Sinuso, Mahilig Sumuso, magkasama sa isang screen. Palakpakan. Yup, saktong-sakto, no? Saktong-sakto. Ang galing ng TV5. Pucha, kilala nyo, alam nyo, ha? Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso Belat. Sinuso, putang ina nyo. Kinang ina mga balita sa Pilipinas. Pag narinig tayo ng CNN, sabihin ng CNN, putang ina mga Pilipino, mga baliw na talaga. Tapos gusto nyo sakupin tayo ng China? Puta, sinong gagong bansa sasakop sa atin? Puro abnormal mga nandirito. Ha? Ha? Sino? Putang ina ninyo. Sakupin tayo ng China ganyan, ugali natin. Balita, sinuso. Sasabihin ng China, tang ina ninyo mga Pilipino, hindi namin kayo sasakupin. Baka kayo pa sumakop sa amin. Pukin ng ina ninyo ang titigas ng mga ulo nyo. Oy, Tariela, hindi tayo sasakupin ng China. Ganito ugali ng mga Pilipino. Sinuso. Yung bilat. Gago, hindi tayo sasakupin ng China. Huwag ka mag-alala. Tangina, kahit ipilit mo, hoy, China sa inyo na Pilipinas, sabihin ng China, wag na, uy. Tangina nyo, pag sinabing bawal tumawid dito, tawid kayo ng tawid dyan, titigas ng ulo nyo. Namin kayo sasakupin, Ang dami ng sakit ng ulo dito, dadagdag pa kayo. At according nga doon sa ilan pa sa mga nakita na po na ni Senator Judge Raffy Tulfo, may mga acknowledgement receipts na iba-iba. Ganun mo yung mukha mo. Sige, ganyan mo yung mukha mo, te. Ayusin mo. Hindi sinususo mo. Sinususo mo yung balita Yung pangalan, pero pare-pareho yung mga pirma. Kaya tanong ni Tulfo dito kay Acosta, hindi mo man lang ba yan pinalagan nung sinumita sa'yo ni Colonel Lachica itong mga acknowledgement receipts o dokumento? Ang sagot ni Acosta. Mga ganun ba yung gusto? Ang sagot ni... Ba't ganyan? Ganyan mo magbalita. Si Corina Sanchez ba lumalandi ng ganyan noon? Sumikat man si Corina, hindi lumandi ng ganyan. Teddy kasi sikat. Anong pangalan nito? Anong pangalan itong ano na to? Anong pangalan ito, Diego Latigo? Manyaki siya si Diego Diego, anong pangalan ng babae na to? Ako hindi ko nga siya kilala Lagi nagbabalita to. Laging Pining Garcia, gago. Akala ko pangalan nito si Pining Garcia. Tangin na bastos. Hindi pala. Hindi ko man kasi kilala to. Hindi yan si Pining Garcia. Ira, putsang ina. Hindi si Pining Garcia yan. Iba yung si Pining Garcia. Tomboy yung asawa nun. Marian Enriquez. Tangina, kita mo.
Di ko nga siya kilala. Kaya lang mo ba magpalandi-landi na ganyan. Galingan mo magbalita, wag puro kalandian kasi. Acosta, pareho lang. Sabi niya, nag-rely siya, nagtiwala siya doon sa isinumiting mga dokumento Alam mo si Risa Ontiveros na magsalita eh. kanya ni Colonel La Chica na siyang inutusan ni Vice President Sara Duterte na magpamahagi nga at humawak nitong confidential funds dahil siya daw yung expert dito nga sa confidential operations. Pakinggan po natin itong bahaging ito ng testimonya ni Acosta. Sinuso. Sinuso, manunuso. Ayan na yung manunuso. Ano natin? Bilat, pagong, pusa, Oh, bilat. Ba't kinakat niyo yung bilat? Huwag niyo ikat. etc. Belat. Okay, belat, same. Oh, di ba natatawa siya? Oh, bakit siya natatawa? Senador ka, gender joke, sex joke ka dyan sa Senado. Putang ina tulpo. Ano akala mo sa Senado? Ano? Kantutan? Ano yung bahay ng kantutan yan? Ha? Bastusan na. Total, binabastos yun naman Senado eh. Nakita nyo siya, natawa siya. Sabi, bilat. Tinang sinadya niya na sinabi niyang bilat, tapos kinorek siya, belat. Ah, belat. Tapos numingiti siya. Tinumingiti niya, ngiting manyakis. Oh. Di ba? Kahit siya natawa, alam niya yun. Tanginan yan. Di naman tayo lahat pinanganak kahapon. Alam niya yun. Yun na kasi iniisip niya, bilat, 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 bilat. Paggising niya sa umaga, bilat. Hanggang matulog, bilat. O, tsaka na, baka yung bilat ng asawa niya, bulatlat na. Hayop yan. Puta ka, puro kabastusan na tayo. Babastos kasi ng mga ito eh. Boss D, may pang Tim Hortons ka. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Justin 9565 ka, ganyan ang ganyan. Sa Justin, kukunin kitang inaanak, ninong sa kasal. Bilat, 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 gago. Ang inan yan, ginawa nilang bahay kantutan yung yung Senado. Hayop to mga to. Napakababastos sa mga putang ina. Nakarob pa yan, nakarob. Alam mo yung mga pare na tsumutsupa? Para siyang ganun, oo. Nakaabito ka, pari ka, tapos yung sakristan, sinutsupa mo. Parang ganyan yan. Kakagalang-galang ka kapag kahuwis ka, judge ka nga, judge nga ni. Kailangan, ang pagkatao mo dyan, malinis. Putang ina niyan, nakarob ka, tapos kalibugan yung pinagbababanggit mo dyan. Anong klaseng tao ka? Rapi tulpo. Ina niyan. Puro kasi kayo robas, jakol. Ayan, ang puta, bilat. Sige, belatsing iloy. Gago. Ngit-ngit, gayon din. Doon sa siya daw yung expert. Pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat po. So if you're a normal, Hindi tinanggal na. Nahiya din sila eh. Kaya kinat na nila eh. Thank you very much sa iyo ha. Kay Honey. Ay, hindi pala si Honey to. Si Honey na miss you ko eh. Miss you 696. Ito grabe ito. Ito bastos. Miss you 69. Nami-miss daw niya yung 69. Ito naman nagpakulay na ito. Mana rin ito kay Sinuso at saka kay Tulpo. Hayop talaga oh. Lahat na lang. Pati yung pangalan ng mga nagpapakulay. Miss you 69. Nami-miss na daw niya yung 69. Ano ba naman kayo? Ba't maganyan yung gabi natin? Lunis na lunis, puro kayo kabastusan. Ano ba to? Grabe naman kayo rito sa channel natin. Baka sabihin nila itong channel na to, channel ng mga tulpo ito. Hindi, mababait mga tao rito. Sobrang babastos lang kasi ng mga to. Nahahawa tayo eh. Para tayong mga kabataan na nahahawa sa mga kabastusan ng mga ito. or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Bastusan, ikaw nga bastos eh. Bastusan na to. Bastusan, ikaw lang naman ang bastos dyan. Sabi ko nga sa inyo, Risa Ontiveros, maayos man magtanong kahit alam natin na kupal. Si Lito Lapid, Jesus Escudero, Win Gatchalian, si JB Ejercito, si Kiko Pangilinan, sino ba yung mga nagtanong kanina? Mig Subiri, sila Villanueva. Nagtanong man sila, hindi naman sila ng bastos. Pucha, hindi naman kayo mambabastos, mambabatas kayo eh. Ha? Erwin at Rapi Tulpo lang ang bastos dyan. Puchang ina, kung gusto nyo pala maging mangbabastos, pucha, doon kayo sa beer house. Doon kayo mangbastos, hindi dito sa Senado, mambabatas kayo. Nagkamali yata kayo ng basa doon sa kontrata eh. Ano ang trabaho ng isang senador? Maging mambabatas. Pucha, ang basa nila maging mambabastos. Kaya ang babastos nila. Ha? Bars. Saan kayo makakita ng ganyang bars? Puta, kahit si Saito, di pa binitawan yan. Ako pa lang. Inireply ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin,
Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, Katulad yan, ilang beses na yung tinanong ni Ligutan. Tinanong pa ni Rapi Tulfo, bobo. Sinong bobo ngayon? Si Gina Acosta o si Rapi Tulfo? Si Rapi Tulfo. Yun ang bobo. Tinanong na ni Ligutan ilang beses, sinagot na rin niya. Pagtanong niya, siya, yun din ang tinanong niya. Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi ba yun ang tanong ni Ligutan? Hindi man lang po ba kayo nagtanong? Yun din ang tanong niya, yung tanong ni Risa Ontiveros, yun din ang tanong ni ganito, yun, putangin na pa ulit-ulit, para silang nakasakay sa tsubibo. Di ba? Walang hiya naman talaga. Paulit-ulit. Tapos nagagalit kayo pag paulit-ulit yung sagot. Paulit-ulit man yung tanong nyo. in nature po yun. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Diba, judge ka, tatawagin mo yung tao na stupid. Utang ina. Ano, cum laude ka? First honor yarn? First honor yarn? Ang lupit ng Tulfo na ito. Kala mo siyang pinakamatalinong tao. Puta, nanalo lang senador. Tangina, kala niya sila na may-ari ng Pilipinas. Subukan nyo gawing presidente to. Tangina, lahat kayo. Isusumbong nyo kay Tulfo. Gago, di ba? Nakakahiya. Hindi, ito, sa totoo lang, medyo talagang, hindi ako nagalit ng, alam mo na, parang, hindi ako nagalit dahil gago siya. Nagalit ako, sobrang bastos niya. Bastos na siya. Naka-robe siya, senator judge siya, dapat observe proper decorum. Galit na galit sila kay Kiko Barsaga, galit na galit sila kay Libiste, na madadaldal, mga galit na galit sila kay si Cayetano ba pag nagtanong ganito? Si Robin Padilla, tinatawag niyo na bobo pag nagtanong si Robin ganyan. Ang galang ni Robin, ma'am, maraming salamat po, punong tagapaghukom. Ganun. Tapos ito, putang ng yabang, tumayo dyan. Akala mo maganda asawa. Diba? Pucha, sasabihin mo na stupid ang isang tao. Puchang inang yan, si Elon Musk nga eh. Walang tinatawag na stupid, siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang tinawag na stupid yan, dumb or something. At least, wala tayong nakita na in live TV nang mamata siya ng tao na ganyan. Puta, ganito ang nagagawa ng galing ka sa lusak, galing ka sa burak, tapos putang inang yan, nakahanap ka ng mayaman na asawa. Na akala mo nakaangat-angat ka na lahat ng tao, mas mababa na masyado ang tingin mo. Pero putang ina, kumakain ka lang ng kamote nun. Kumakain ka lang ng saging na may ginamos. Makapagmata ka ng tao ngayon. Tanong niya pa, anong tinapos mo? Tangina, hindi naman pala nag-graduate tong buwaka ng ina nito. Kung makapagsalita ito ng stupid sa tao, akala mo nagtapos ng pag-aaral ang putang ina. Grabe, di ba? Akala mo, nag-magna cum laude, akala mo may masteral, akala mo may PhD, akala mo abogado, akala mo doktor, akala mo engineer, po kay ng inan to. Lupon lang naman sa barangay itong ulol na ito. Pero tang inan yan, kung makapangmata siya ng tao, tawagin mo stupid yung isang, ang tagal na sa gobyerno niyan, tingnan niyo, ang tagal na sa gobyerno nagtatrabaho niyo, binabastos-bastos niyo lang na ganyan. Kabago-bago niyo sa gobyerno, mga kupal kayo. Wala pa kayo napapatunayan eh. Ganyan na kayo magsalita. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero hindi na blind. Stupido ka pa rin. Talagang inano niya na stupid. Sabihin mo na lang, Acosta, stupido. Stupido ka. Tanga ka, bobo ka. Inutil ka. Ganunin mo na. Erwin Rapi Tulfo, huwag kang mahiya. Wala ka namang hiya eh. Sobra, no? Sobra. Utang ina, Erwin Rapi Tulfo. Lahat ng buboto sa'yo, gago. Oo, maniwala. Putang ina, lahat ng boboto sa'yo, tarantado. O may mga tama sa utak yung mga boboto sa'yo. Mananalo ka, sigurado ako. Mananalo ito sa 2028. Tatakbo ng senador to. Hindi. Kung mga vice president, walang panalo to. Pero ang senador, sigurado mananalo to. Madaming tangang bumuboto ng senador sa Pilipinas. Eh. Di ba, Flash Manuel? Ay, nasobra. No? Kung mamata siya ng tao, akala mo nabili niya yung kaluluwa ng tao. Akala mo siya yung nagpalamon sa pagpanganak pa lang ni Acosta, akala mo siya na si Lion King, ginanon niya sa may bato. Hay, gago. Akala mo siya nagpalaki, nagpalamon, nagpaaral, nagpabahay, nagdamit. Puta, kung matahin niya yung tao, akala mo may utang na loob sa kanya. Gago. Utang ina nito. Hayop ang putya. Loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Diba? Hindi siya naamang bait-bait pa ni Acosta. Sorry ng sorry. Sabihan mo na, bobo ka. Naniniwala ka doon?
Tangina mo, Rapi Tulfo, tawagin kitang bobo araw-araw, wag kang magagalit ha. Putang ina, bastos ka sa mga tao eh. O, bobo ka, Rapi Tulfo. Putang ina mo. Kupal. Kupal ka. O, sobrang kupal mo. Hayop ka. Makakarma ka din. Putang ina mo. Isang araw yan titi mo. Lalabas sa ilong mo. O, tinan mo yan. Grabe, tapos biglang, sa totoo lang, ma'am, nahawa ako sa'yo eh. Naawa ako sa'yo. May naawa bang ganyan? Kita mo kung gaano ka mambubutol. Ito ang scammer. Ha, ligutan, naghahanap ka ng scammer. Ito scammer. Mantakin mo matapos niyang tawaging estupido yung isang tao, sasabihin niya na, naawa ko sa'yo. My heart goes to you. Tapos meron pang sinabi. Ha? May sinabi pa yan kanina. Ma'am, kumain ka na? Nangaon na ka? Ano man iyong sudan? Ganoon niya pa. Oh, tapos syempre, hindi man ako makakaon, baka kayo wala akong gana. Ah, okay. Bobo ka ba? Bigla niyang ginanon. Saan ka makakita ng ganyan? Ha? Saan ka makakita ng ganyan na, kumain ka na? Kamusta ka na? Oh, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Oh, ang tanga mo, ba't atanga mo? Bigla siyang ganun. Nakita niyo yung ginawa niya kanina, di ba? Pagpasok niya. Oh, kumain ka na. Anong ulam mo? Sorry po, sir. Hindi po ako makakain, sir. Tapos biglang binaboy niya. Biglang, butang ina, sobra tong mga tulpo na to. Grabe. Pinaka mga bastos na mga mambabastos. Hindi mga mambabatas. Grabe. Oo, sobra. Sobra talaga. Kaya ang ngit-ngit ng tao, putsang ina to, nagpatay na ng comment section. Ito, magko-comment ako dun sa ano niya kanina. Putya, nakalagay dun, limited lang yung makaka-comment eh. Tangina ng mga ito eh. Hindi daw siya nagdadrama sa Senate, pero puro kabastusan. Hindi nga nagdadrama, puro kabastusan naman. Oh. Oh, ito na naman si Sinuso. Sino naman sususuhin mo ngayon? Samantala, Jiggy, doon naman sa pagtatanong ni Senator Judge Tito Soto, pinuna ni Soto itong paulit-ulit na template ng haraw na sagot nito ni Gina Acosta doon sa mga tanong nitong mga senator judges. Kanina kasi, Jiggy, na-establish na si Acosta, inamin niya na binigay nga yung pera, 125 million pesos. For Bob, isa pang bobo. Bakit daw paulit-ulit yung sagot? Ay, sabi ko, grabe talaga itong mga senador. Di mo alam kung nanonood o nagjajakol lang sa Senado. My goodness. Boss, paulit-ulit yung sagot kasi paulit-ulit nga yung tanong. Paulit-ulit yung tanong. Di ba? Pinay Spaghetti. Saan ka pa? Buti pa si Pinay Spaghetti. Tangina nito ni Turbo Brothers. Last yun na yan. Mga baka ng inan nyo. Galit na galit, oh. Di ako nagsabi nun, ha? Oh, 3 a.m. Mura ako ng mura. Ako lang ba mag-isa dito? Salamat sa pangkape mo, ha, Pinay Spaghetti. Sana lahat ng tao katulad mo. Sana dumami lahi mo. Lalo-lalo na dito sa live stream natin. example, noong 2022, dito nga kay Colonel Lachica, para nga raw siya yung magpapamahagi. Ang tanong sa kanya ni Senator Tito Soto, kung paanong nagawa ni Colonel Raymond Lachica na ipamahagi i-disburse within 11 days, itong 130... Bobo talaga, oh. Tinatanong niya si Acosta. Acosta, papaanong nagawa ni Lachica na i-disburse ng 11 days yung pera? Oh, tangina niyan. Hindi... Sabi, anong sasagot ni Acosta? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam paano niya ginawa. Tangina, siya ang tanungin nyo. Ba't ako tinatanong nyo? Ba't ako tatanungin nyo? Siya ang tanungin nyo. Kasi hindi man ako nag-disburse. Ako na nagbigay ng pera sa kanya kung paano niya ginastos yun. Kung bakit niya ginastos ng 11 araw. Di tanungin nyo siya. Bakit ako? Ano itong mga to? Anong klaseng mga utak mayroon kayo? Hindi na mahigit na lugar. Paano niya nagawa na i-disburse itong 125 million pesos na ito sa 130 mahigit na lugar? Sa My goodness, tinanong na yan sa COA. 60 days, pwede pong i-disburse yung pera? Yes. 30 days, pwede po? Yes. 20 days? Yes. 11 days? Pwede. Pwede. Meron bang problema po doon kung na ng 11 days? Tinanong ang COA, anong sabi ng COA? Wala po sa memorandum circular. Wala po dun sa circular na may specific na time. Basta wag nang lalagpas. Pwedeng not more than 90 days. Pero pwedeng kahit 2 araw lang eh. Pwede mo maubos yan. Yung pa rin ang tinatanong nyo, anak ng puta mga judge na ito. Anong klaseng vitamins nyo? Ha? Hindi ba uso ang Combantrin? Yung Combantrin, hindi vitamins yan. Putsang ina, mapupurga ka dyan. Pati utak nyo mapupurga. Subukan yung tiki-tiki.
Isang araw pwedeng gastusin niya po, 125 million, bigyan mo ako 125 million. Hayop. 2 minutes, ubusin ko yan. Kaya ko yan. Oh, 2 minutes. Subukan mo, Tito Soto, bigyan mo akong 125 million, pakitaan kita, 2 minutes, putang ina, ubos yung ano na yan, yung pera na yan sa akin, panis. lamang ng 11 araw. Ang sagot ni Acosta, pareho ulit. Nagdepende lang daw siya doon sa mga ibinigay na dokumento ni Colonel Lachica sa kanya. At ang sagot pa nga niya kanina, Jiggy, nung tinatanong siya na, will quote her, verify pa nga raw kasi ni Acosta yung laman ng mga acknowledgement receipts. At ang sabi daw ni Acosta, nung verify na daw to kay Lachica, sinabi sa kanya, Ma'am Gina, kung ano man yung mga dokumento na ibinigay ko sa'yo, yun na yun. End of quote. Di ba yun ang sagot niya? Ba't tinatanong niyo pa? Abnormal eh. According to Lachica, sabi ni Acosta, para daw to kasi confidential in nature, very, very sensitive daw yung mga impormasyon. Kaya yun na yung tinanggap niyang sagot at nagtiwala na siya dito sa explanation ni Lachica. Pakinggan natin itong bahaging ito ng testimonya ni Acosta. So kaya niya yun, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel. Oh, anong masasagot niya ako? Shota niya yan, si Lachica. Dito, sinabi niya, wala ako sa ground. So kung papaano po kinakonduct yung intelligence operation, wala po akong alam. Hindi po ako technically capable, hindi po ako knowledgeable, wala po. Ang partisipasyon ko lang, since inutos sa akin ni Inday Sara, siya ang ibigay sa kanya pagdating dito sa intelligence operation, sinunod ko lang po. Ayun lang po, sinunod ko lang. Bakit mo sa akin itatanong kung papaano, saan, paano niya na-cover? Kung may makakasagot niyan, sila Chika. Sila Chika po, hindi po si Acosta. Tatangan nyo? Colonel Lachica. Hindi ko yan masabi. Si Colonel Lachica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Hindi template yun. Tanga ka lang. Bobo ka lang, katulad ni Erwin Tulfo, katulad ni Rapi Tulfo, pare-pares kayong mga bobo. Utang ina nyo. Ang tagal ng hearing. Paulit-ulit yung tanong na yan. Pagtayo nyo dyan, yun di tinanong nyo. Sinahin yung 2 minuto. Ayaw ko na marinig. Ayaw mo na marinig, umuwi ka na. Umuwi ka naman kahit bulaga. Ayaw mo na pala marinig eh. Pwede ka naman na umuwi, sir. Di ka ma-importante. Dapat ba lahat kayo pa-importante? Si Risa Ontiveros, pa-importante. Si Erwin Tulfo, pa-importante. Si Rapi Tulfo, pa-importante. Putsang ina niyan. Anong klase senado yan? Ayaw na palang marinig. Tangina niya, tumayo pa. Mongoloid. Wala na, putragis. Hindi mo inabot yung sinuso. Sana nakita mo yung sinuso kanina kung ano ka. Kung maaga ka nanood. Wala, late ka na naman. Panoorin natin yung mga sagot na lang niya, ha? Ito. Maganda to. Maganda to. Ito pa isa. Yung pinakasikat na tao sa buong mundo. Panoorin natin. Tangin ang kinis, tiyangin ang kinis. Nawala yung bukbok, Saan napunta yung bukbok? Parang pera ng PhilHealth nawala, grabe naman. So, ito yung tanong ng Tiberos. Fair ba yun? Kayo ang mapaparusahan? Tanginan yan. Bobo talaga. Ang mga senador to, sabi ko, grabe, ito talagang pinakabobong senado sa history ng Senate. Ang ganda na palitada, putang na, yung DPWH, hindi nila ma-perfect yung mga lubak-lubak dyan, pero ikaw na-perfect mo, paano mawawala yung mga lubak-lubak sa mukha mo, Antindi. Dapat pala, ito si Rizon Tiberos, ilagay ni Inday Sara, matatalo man to. Ilagay dapat to ni Inday Sara sa DPWH, nasolusyonan niya na yung bukbok. Nasolusyonan niya na yung lubak-lubak, mga bossing. Tiyangina, lupit. Batang-bata, Ayo pa. Sige, pakinggan natin sasabihin niya. Yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Tanginin niyan. Anong ginawa ni Inday? Anong ginawa ni Inday? Anong ginawa ni Inday? Nag-utos si Inday. Siya nag-disburse. Ang trabaho niya, i-liquidate, kunin yung mga resibo, i-liquidate. Niliquidate man nila sa sa COA.
wala nga silang notice of disallowance dyan sa Davao nun eh. Ibig sabihin, tama yung mga pag-liquidate nila. Kung ginawa niya yung same liquidation ngayon as VP, si Inday Sara, ginawa niya yung liquidation, tapos hindi tinanggap ng COA, na kanino problema? Kung noong nasa Davao sila, pag nagli-liquidate sila, tinatanggap ng COA, bakit ngayon na Vice President na si Inday Sara, papunta ng Presidente, bakit hindi tinatanggap yung liquidation nila? Anong sagot? Lagay niyo dyan sa comment section. Noong Vice Mayor si Inday, Mayor si Inday, nag-liquidate sila, tinatanggap. Bakit ngayon, Vice President, magiging Presidente na, hindi tinatanggap? Ano sagot? Kasi gusto nila makasuhan lang si Inday, masiraan si Inday para mawalan kanyang pag-asa sa 2028 na malabong mangyari kasing labo. Kasing labo ng, pucha, hindi pala totoong wala na yung bukbok, meron pa rin. Puta, nung umaanggulong ganun, na ilawan, pucha, yung parang lunar, lunar surface eh. Di ba? I sent 1K, Jackie from Japan. Oy, Jackie from Japan, Jacqueline, Espina, mabuhay ka. Sana dumami pang mga katulad mo dito sa channel natin. God bless you. Jacqueline Espina, mabuhay ka. Salamat sa'yo. Ikaw na ang pinakamalakas. Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Miss Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran na ang Ito na yun eh. Ito na yun. Putang ina talagang siya ang pinakasikat sa mundo. Ito na yun. isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po, in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ko rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Ito na si Clarice Ontiveros. Oy, Shaker Win. Pucha na mo mga pangalan nyo. Ang hirap naman. Buti na lang nagpa-Gcash ka. Kung hindi ko mababanggit yung pangalan mo, talagang hirap banggitin. Salamat sa'yo, ha. Kanina ko pa minumura. Okay na yan. Ito na. Ito na birthday niya. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Wala kaming pake. Wala kaming pake kung petsa ng birthday mo yun. Puta, ikaw lang nakakaalam. Dapat kasi Gina ako sa nagulat, ha? Birthday mo nun? Ka-birthday mo yung pinsan ko. Ano? Kailangan talaga maipasok niya yung sarili niya, no? Importante siya sa buhay ni Inday Sara. Mantakin mo, nagnakaw si Inday Sara, tapos inilagay sa pangalan niya. Dahil sobrang obsessed si Inday Sara sa kanya. Kasi ang sinasabi niya, ninakaw ni Inday Sara yung pera. Itong mga tumanggap daw ng mga peking pangalan na ito, hindi daw yan talaga totoong tao. Si Inday Sara yan. So ngayon si Inday Sara nag-isip siya ng pangalan. Ilagay natin si Risa Ontiveros kasi malapit siya sa puso ko. Tang ina niyan. Grabe. Tang ina niya, naisip mo pa yun? Alam mo, Risa, ikaw lang nakaisip niyan. Putang ina, kahit yung prosecution hindi naisip niya. Siguro na pag ganun si Kapunan, oo nga, ano? Pal, tangina, kulang sa pansin niyan. Walang pumapansin sa'yo sa bahay? Ano ka dun? Manika? Multo ka? Walang pumapansin sa'yo pag naglalakad ka dyan? Walang pumapansin ka? Nagpapapansin ka sa madlang Pilipino? Kasi, Ontiveros. Tapos, hindi naman pangalan, Risa. Ontiveros lang yung apelyido. Tapos, tumanggap sa araw ng February 23. Alam niyo po ba na birthday ko yun? Sige na ako, sabi ko, hindi ko alam, ma'am. Wala akong paki, ma'am. Kung pakibaga, kahit huwag ka na mag-birthday, wala akong paki. Kahit imbitahin mo kung di ako punta. Pa-cute masyado po siya. Pa-tweetams. Napakalaking coincidence po. Hindi yun hindi yun sinadya. Yes, ikaw na nagsabi, coincidence.
Coincidence, hindi umiikot, Risa Ontiveros, ang mundo sa'yo. Hindi lang ikaw, hindi ikaw si Eva, hindi ikaw ang, ang pangalawa niyang ginawa. Hindi po ikaw yun. Tang ina niyan, hindi ka si Ivana. Hindi ka si sino pa mga sexing babae ngayon? Hindi ka si Maria Osawa. Walang may paki sa'yo. Birthday mo, birthday ng pamilya mo, birthday ng dati mong asawa. Mansa rin yun ni Llamas. Saan kayo unang bumili ng pirated na DVD? Kung ilang pirated na DVD yung binigay sa'yo ni Llamas nung di umanong dating kayo. Walang may pake. Kung may boyfriend ka ba ngayon o wala. Kailan yung huling kangkang mo? Walang may pake. Too much information. Wala. Hindi ka importante. Risa, 0.01. Ganun ka ka-importante. Putang ina, buti nga sana kung 1. Hindi eh. Mas mababa ka pa sa 1. Munti ka na mag-negative. May reaction o comment po ba kayo sa Wala nga. Wala siyang comment. Putang ina. Anong gusto mo mag-comment? Birthday mo. Happy birthday. Dahil ginano mo ang Costa. Anong comment gusto niyo, ma'am? Batiin ko kayo happy birthday? Belated? Ganarn? Dapat sinabi mo kung alam ko lang, Risa, na birthday mo nung February 23, Vikings tayo, libre ka sana. Tapos nilagyan ka pa ng sungay na gano'n, yung sungay, bagay na bagay sa'yo, tapos kakanta ka, happy birthday to you. Ano ito papansin? So anong feeling mo na sinabi mo February 23, sa susunod na February 23, isi-celebrate na rin yung mo, parang si Ninoy, gano'n? Anong gusto mo mangyari? Gawin ng holiday yung February 23, gano'n? Sabihin mo lang. Inform mo kami para at least ready kami. Para hindi kami nanguhula. Ano bang gusto mong palabasin talaga? nung pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Hindi. Gusto niya makuha ang sagot kay dito. Birthday ko noon eh. Hindi mo ba lang masasagot yun? Dapat, Gina, ako sasagot mo. Hindi ko, ma'am, wala po nakakaalam ng birthday nyo. Sorry po. Ako, hindi ko alam birthday nyo. Palagi ko si Inday, hindi niya alam birthday nyo, ma'am. Hindi mo kayo magkaibigan. Lalo si Carnela Chico, shota mo ba yan dati? Kahit shota mo yan dati, palagi ko makalimutan yan yung birthday mo. Gusto niya makakuha ng sagot dun sa tanong niya na putsang ina siya lang magbebenepisyo. Risa, 0.01. Baka next week, 0.001 na yan. Para kang spaghetti, pababa ng pababa. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, Alamang, baka yung birthday niya, si Llamas lang nakakaalam. Si Llamas na nakakaalam kasi nga, nireregaluhan siguro siya ng pirated na DVD, binili niya sa Cherry Pudarama. Di ba? Kaya siguro. China, hindi ba naalala ni Llamas yung may mga pangalan kanina sinuso, ngayon naman Llamas. Hayop na buhay to. Ready nyo. Ano ba yan? Di na tayo nagkita. Ano ba naman yan? Boss, pwede bang pa super sticker pag nasa Pinas ka? Oo, pwede. Pwede. May GCash, may Palawan, may Cebuana. Pwede. Nakalink yan sa credit card mo. Ito mo na. Nandito ka pa naman sa Pilipinas. Ready nyo. Inanom mo ko. Ininjan mo ko, ha? ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin Takira gusto niya talaga. Hindi, pasok natin. Birthday ko nga yun eh. Birthday ni Ontiveros. Gago. Hindi nga ikaw, hindi mo, nakalagay ba doon yung sa AR, it's my birthday today. Thank you for the gift. Wala namang ganon. Risa, hindi mo pa patulan yung mga 100,000, 150,000, 70,000. Hindi mo pa patulan yung Risa. Billion ang di umanong ninakaw mo sa PhilHealth, ha? Sabi nila, di ako nagsabi nun. Kwento-kwentuhan nila yun. Hindi man ako naniniwala doon. Hindi naman ninakaw ni Risa. Magnanakaw ba yan? Tinutino niya, no?
Hindi mo papatulan yung mga ganun, Risa. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. At hindi rin nagkataon. Hindi ka inisip ni Inday, nila Chika, at kung sino man yung asset na yun. Hindi ka niya inisip. Ewan ko, baka pamangki mo yun or something. Porket, ikaw talaga, Risa napaghahalataan ka. Porket yung pera ng confidential funds ginamit sa mga komunista, feeling mo, ikaw na yun. Feeling mo, ikaw na kagad, Komunista ka ba? Kasi tinan mo, binigay sa tao, sa intelligence, binigay yung intelligence fund doon sa asset. Yung asset na yan, baka asset ng NPA. Siguro, Ontiveros, NPA, tapos birthday niya, kinonect na sa kanya lahat. Saklap. Huli. Nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi nga niya ng birthday mo. Putang ina, Risa. Kailangan ba sabihin ni Acosta na hindi niya alam birthday mo? Ma'am, pwede ba yun? Pagtingin mong ganon, binigay nila Chika. Ano to? Ayan yung isang AR kay ganito, Ontiveros. Anong date nito? February 23. Okay. Kung hindi ka makilala ni Acosta, halimbawa pag ganon, Ontiveros, 23. Sakto Galing. Galing. Bakit mo? Sabi nila Chika, bakit magaling? Sir, Ontiveros, 23. Risa Ontiveros birthday, February 23. Ang galing. Ganito, ano gusto mo? Gusto mo? Ganun ang usapan nila. Ikaw pinag-uusapan nila sa intelligence community, ganun. Kulang ka sa aruga. Kulang ka sa... Wala kang boyfriend? Hayop talaga naman si Ontiveros, Hindi ko po alam na birthday po mo yun, ma'am. Sabi nyo kasi Hindi niya alam birthday mo. Napahiya ka ngayon. Pilit pa more. Sige, ipilit mo pa. Ipilit mo. Hindi niya alam birthday mo. Putang ina. Kahit yung mga senador, di alam yung birthday mo. Nalalaman lang nila yung birthday mo pag tapos na, pag nag-post ka na ng birthday wish sa sarili mo. Kahit yung mga kaibigan mo, hindi nagbe-birthday wish sa'yo Oo. tinanong nyo at verify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Lahat pasikat, di ba? El Panto. El Panto. Wala kaming pakiyung kailan ng huling sinuso. Grabe naman yung sinuso. Huy! Psst, huy! Ayan to. Nagpakulay ang bastos ng bunganga. Bawal yan dito. Paluin mo yung bibig mo. Bad yan, bad ka. Face the wall ka. Walang yan to. Nagpakulay si El Panto. Kung ano-ano sinasabi, walang hiya ka. Itong isang petsa, basang. Baka ipa-impeach mo si Inday dahil di alam yung birthday mo. Risa Ontiveros Wala kayo Epal. Epal si Tulfo, si Tito Soto, putang ina nyo. Dapat di na Senate yung pangalan nyo. Epal. Kupal. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May Nagbisaya na may Ilonggo. Hindi ka naman Bisaya. nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap nyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel Lachica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Oo nga, siya lang. So, tapos na laban. Siya na, inamin niya na. Kung may problema man dito, ma'am, ako na. So, itong article na ito ng impeachment, wala na to, burado na. Bakit? Inako na ni Gina Acosta Ako may kasalanan yan, ma'am. Ako ang SDO Nakalagay man yun sa circular. SDO or the head of office. Ako man yung SDO. So siya, tapos na. Wala na. Uwian na. Ang inang yan, ang dadaldal kasi. Ayan, nabisto tuloy. Po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel Lachica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am. Kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon. Kanino ito ibibigay? Sino magdidesisyon? Siya yung head of Siya ang head of the agency. So, sino magdidesisyon? Siya. May bigay siya ng utos. O ngayon, itong inutusan niya, nagsipag-sablayan. Partly, kasalanan niya. Tao niya yan eh. But, sino talaga ang dapat na tinatanong natin patungkol sa mga bagay na to? Yan mga yan, sumasagot na nga sa inyo. Ba't pa pinipilit mo kasi si Inday? Inamin na nga ng tao eh. If something happens or if something is not right, kung meron sa tingin natin, ninyo, pare-parehas, na merong nasayang na pera, hindi ninakaw, nasayang, mali ang pagkaka-disburse, mali ang pagkaka-process. Ako may kasalanan nun, ma'am. Trabaho ko yun eh. Tapos na, laban. So, si Inday, walay. Wala siyang liability. Siguro, moral obligation, moral liability. Pero pagdating sa, sa mismong proseso, walay. Tapos na laban. Si Colonel La Chica, kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Tangina niyan. Ilang beses mo itatanong yan? Ganun ka kabobo? Sinagot na, tatanungin, sinagot, tatanungin, sinagot, tatanungin, sinagot, tatanungin. Tapos magagalit kayo paulit-ulit. Kindly wind up, Senator. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may Gago yun ang batas. Sabi sa COA, SDO or the head of the office, head of the agency, or alaman niya yung responsibilities niya. Alaman niya yung trabaho niya, job order, job description, alaman niya. Ilang beses mo itatanong na kung may mali, sinong dapat managot? Siyempre siya. Siya ang, yung jurisdiction niya yun eh. bang nagpagawa. Kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer. Kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica, fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And Alam nga niya eh. Sinabi na nga, alam niya yung ginagawa niya eh. Si Risa, isa rin eh. Lutang yarn. Uso ba talaga sa mga dilawan na maging gago? Uso ba talaga sa mga dilawan na maging tanga? Diyos mio. hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Ayun na, salamat kaayo, Mr. Chair. Sa poll, akala kasi nila, si Gina Acosta walang prinsipyo. Katulad ni Gutesa, katulad ni Bongbong, katulad ni Romualdez, katulad ng mga prosecution, mga walang, walang mga tawag dyan, budhi. Akala nila walang prinsipyo. Ito si Gina Acosta. Pinipilit nila na si Inday Sara nagutos sa'yo. Dapat siyang makulong, hindi ikaw. Pero paano mo tatraidorin yung isang tao na alam mo naman na matino? Ang hindi matino, itong mga gagong nandiyan dyan eh. Ano ka ngayon? Risa. Paano na yan? Wala na. Nganga na. Sinasabi ko sa inyo. Sa susunod, gagalingan nyo. Galingan nyo sa susunod, Yan ang mga stupid. Sino ang stupid? Naghahanap ka. Tulpo ng stupid. Ayan, nandyan, si Risa Ontiveros. Paulit-ulit yung tanong. Ayan na yung stupid. Nasa harap mo na. May bilat din yan. Si Tito Soto, stupid din. Tinanong na ng prosecution yung mga tinanong niya. Anong tawag doon? Stupid din. Kasi kailangan, pag nagtanong ka, you just need clarification sa mga hindi mo naiintindihan. So, ibig sabihin, tinanong na niligutan, tinanong mo pa, ano yun? It's either hindi ka nakinig or tanga ka talaga. Ganun lang yun. Panis. Si Boss Dada, di ba? Ganun tayo mag-vlog. At dahil dyan, mga bossing, gabi na. Mag-alas 3 na dito, baka naman pwede na tayo magpahinga. Bawi tayo ulit, ha? Bukas, abangan nyo. Sumaya ba kayo? Taas ang kamay ng mga sumaya ngayong araw na ito. Pasensya na, ha, sa mga lumalabas sa bibig ko. Ganun lang talaga ako. Because nag-entertain tayo at the same time.
nagre-react tayo sa mga walang kwentang mga bagay sa mundo. Di ba? Tayo kasi naging ano lang naman tayo, naging balahura lang yung bibig natin dahil balahura rin to mga pinanonood natin. Kaya maraming salamat mga bossing sa lahat ng mga nagpa-Gcash. Grabe kayo, solid. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kayo lang mahal ko. Tsaka yung nagpakulay kayo lang. Yung hindi nagpakulay tsaka hindi masyado. Mahal ko rin, pero hindi masyado. Sabi ni Anarot, sana laging ganitong oras, Boss Dada. Wala na, Anarot, wala na. Pinagpalit mo na kami talaga. I-upload ko yung sinuso. I-upload ko talaga yun. Putsang na, nakakatawa yun eh. Thank you very much sa inyo. Mabuhay kayo ha. God bless you all. God bless us all. Konting tiis na lang mga bossing. 2028, gamitin natin yung ating kapangyarihan, yung ating karapatan para hindi na magkaroon ng mga senador na katulad ni Tulfo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, yung mga ganyang mga klase ng mga senador po. Please lang. Please lang. Kapag ibinoto nyo pa yung mga yan po, tangina, wag na kayong magreklamo. Kung gusto nyong mamatay ang Pilipinas, matuyot talaga, magboto kayo ng mga ganyang mga tao. Pero kung gusto nyo maging maayos ang Pilipinas, maging maunlad ulit at bumalik ang tiwala natin sa isa't isa, magboto tayo ng tama. Antayin natin yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng